Hello pong muli mga kabayan, nagbabalik po muli ang inyong katambay. Kamusta po ang lahat? Sana po nasa mabuti po tayong lahat mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng mundo, saan man sulok ng bansa, tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod. Magkukomento po muli si Katambay Manong po. Bago po tayo mag-umpisa ng komentuhan mga tambay, siyempre po, shoutout po muna at maraming salamat po kay Gina Ray ng Europe at Kingston 123 ng Hong Kong. Maraming salamat po sa mga biyayang pinagkakalob nyo, mga kababayan. At shoutout din po kay 29, syempre, at kay Ma'am LB, Louis Vuitton, at syempre po kay Sir Manny De Niro po ng USA, Miami, Florida. Mabuhay po, mga kababayan. Mabuhay po kayo at maraming salamat po sa tiwala na pinagkakalob nyo po sa inyong lingkod. At syempre po, maraming salamat po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo, mga OFW, mga Pilipino, mga kababayan natin. Maraming salamat po sa inyo. At syempre po, naway maingatan po kayo sa inyo pong mga ginagawa at gawain araw-araw. Maingatan po mga kababayan at mailayo po sa kapahamakan. Maraming salamat po. Ito po, komentuhan po natin mga kababayan. Talagang ako rin po ay nagdaramdam din po. Nasasaktan din po ako sa nangyayari po kay Kap Dado. Alam naman natin si Kap Dado ay naglingkod po ito. Isa po itong bayani sa ating bansa. Naglingkod po ito ng tapat bilang sundalo, pero bumuhos po kasi yung kanyang nakikita po kasi sa ating bansa, sa gobyerno natin ngayon. Nakikita naman po natin lahat ang nangyayari. Lagana po ang korupsyon, mga hindi tamang ginagawa ng pamahalaan, may issue pa ng droga ang Pangulong Marcos, tapos grabe pong kumitil ng kalayaan ng Pilipino po ngayon. Nakikita po natin at nakikita po ni Kap Dado dahil isa po siyang militar. Alam niya po na ang ginagawa po ng ating kapulisan at ang ating mga kasundaluhan ay hindi po nakikita ni Kap Dado na nagtatrabaho po ang mga kapulisan natin at ang ating mga kasundaluhan. Hindi naman po lahat ay hindi po nagtatrabaho para sa proteksyon ng mga Pilipino. Mukhang nakikita ni Kap Dado, nagtatrabaho po ang mga general. Karamihan ng mga general, hindi naman lahat, ay nagtatrabaho po sa politiko. Hindi po para sa taong bayan, mga kababayan. Kaya bumubuhos po ang galit niya. Dahil alam naman po natin, sinampahan po siya ng kaso ng isang general na sa pangalan po ni General Torre, mga tambay, di ba? Si Dicion ang sinampang kaso sa kanya. At ngayon po, mukha po yatang umuugong-ugong na siya po i-aarestuhin na at bumuhos po ang galit ni Kap Dado. Pakinggan po natin si Kap Dado at komentuhan po natin. Wala pang unang putok, I have a right to defend myself in my home. Before you serve the warrant, pumasok kayo, trespassing kayo, putaragis kayo. Uupakan ko kayo. Ha? Kaya magunos din kayo. Yung gustong mamatay na una, yun ang unang pumasok. Because ako, ang paninindigan ko, I'm just doing this for the people. Eh kayo, what are you doing it for? For ambition? For something na kapalit? You do it properly. If you want to serve the warrant yourself, you go here unarmed. Yun yung unarmed. Papasukin nyo? Gusto nyo gera talaga? Gusto nyo si Marcos mismo matanggal dahil sa inyo? Yung mga pananalita ninyo, hinay-hinay. Kasi yung administrasyon nasa bingit na ng pagkatapos. Malaglag yung administrasyon. Eh kayong mga nagsisip-sipan dyan sa paligid, lalong matatapos ang administrasyon ni BBM at saka ni Tamba. Lalong matatapos yan dahil sa kasipsipan ninyong lahat. Lumagay kayo sa tama. Yan po mga kabayan. At syempre po, umpisa na po natin. Hindi kagaya nung sa KOJC. You serve the warrant properly. You go there unarmed. Part of your job. Part of your risk. Ngayon kung sinabi mo, ikaw mismo magsaserve ng warrant, ikaw mismo pumunta dito unarmed. No, hindi nakapulpa kami, talagang tropa. 6,000. Subukan yung gawin yun. Magkagera tayo. Gago. Iniiwasan yung gera. Iniiwasan yung gulo. Sisimulan yung gulo. Kayo yung cause ng gulo eh. Kayo yung cause ng downfall nitong administration. Mga ulol. Mga gago kayo, mga wala kayo sa lugar, wala kayo sa hulog. You are the one destabilizing the government. Yung mga pronouncement ninyo. Kaya kayo, PNP. Pag bumikot ang gulong, you deserve a lot of training, retraining. Ay, nako. Yan po mga tambay, napakahaba pa po niyan. Komentuhan na po natin kasi may mga salita na pong sobrang galit na po
si Kap Dado, nakapagsasalita na po siya na hindi maganda dito po sa ating administrasyon, lalong-lalo po sa PNP, mga tambay. Dahil nakikita niya po na iba po ang tinatrabaho po ng PNP. Mukhang nagagamit po yata ng mga politiko, mga tambay. Dahil nakikita po natin, iba na po ang pinoproteksyonan yata ng mga politiko. At mismo si Kap Dado ay nagigipit na rin po, mga kababayan. At naghamon po si Kap Dado na talagang kung siya ay magse-serve sila ng warrant of arrest dito sa Kapitan, dating Kapitan Dado, ay subukan lang po nila na sinasabi po ni Kap Dado na siya ay arestuhin o iserve ang warrant ng full pack sila, kumpleto sa mga gamit, talagang mga high power arm ang dala po nila, mga baril na kamukha po nung ginawa po nila sa kay Pastor Kibuloy ay magkakaproblema raw po, mga tambay. Dahil nakita naman po natin yung ginawa po nila kay Pastor Kibuloy, mga kababayan, talagang inilagay po nila ang batas sa kanilang mga kamay, di ba? Dahil mismo ang Korte Suprema na ang nagsasabi na tigilan nyo yan. Pero hindi po nagpatinag ang kapulisan, lalong-lalo po sa pangunguna ni General Torre, mga tambay. At syempre po sa utos po ng PNP chief na si General Marbil, mga tambay. Kaya ito po nakakalungkot. Nangyayari po ito sa bagong Pilipinas, mga tambay. Militar kapwa sa militar. Militar kapwa sa pulis. Nakakalungkot, ano? Samantalang sa panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi nangyayari yan, mga kabayan. Trabaho po sila ng trabaho para sugpuin ang problema ng bansa. Di ba? Nakita nyo pa natin panahon ni dating Pangulong Duterte. Nagtatrabaho mga pulis para sa problema ng bansa. Di ba? Korupsyon, kriminalidad, droga. Mga kabayan, ngayon, ano po nakikita nating priority yata ang tinatrabaho ngayon? Yung mga nakikriticize sa administrasyon ni Pangulong Marcos, yun ang tinututukan po ng kapulisan. Dahil nakita naman po natin, yung kaisa-isang istasyon ni Kibuloy na lumalaban sa korupsyon sa CPP and PNDF, sa mga terorista, sa mga korap na politiko, dahil binanatan din po dyan ang tinatawag na tambaluslos ni Vice President, yung mga pera issue, di ba? Di ba? Nagkaproblema po ang Kibuloy. Di ba? Napakulong pa ngayon. At nililitis pa po kanyang kaso. Wala pa po siyang conviction. Nililitis pa po ang kaso ni Kibuloy. Hindi po maituturing na siya po ay nagkasala at isang kriminal hanggat hindi nahatulan ng korte, mga kababayan. Hindi katulad ni Franz Castro. Si Franz Castro ay meron ng conviction. Convicted na po siya ng child abuse, mga kababayan. Hindi katulad ni Kibuloy. Hinihiring pa. Hinihiring pa sa korte. Wala pang desisyon, mga kababayan. Kaya nga po malaya pa rin siyang tumakbo ng pagiging senador dahil wala pa naman siyang conviction. Di ba? Dahil nga po nabanggit po ni Kap Dado yan, yung ginawa nila kay Kibuloy, lalo-lalo po dun sa kanyang kingdom. Nakita po natin, napakarami pong paglabag dyan. Naghukay pa sila na naghukay dyan. Gumawa pa sila na kung ano-anong tunnel. Ang sinasabi po ng mga miyembro, meron pa silang sinasabi na para daw po mga nagmimina ng ginto ron. At na-fake news pa nga rin ng Pangulo doon eh. Wala raw po mga dalang baril ang mga pulis na pumasok doon. Nung makita po, matataas na kalibre ng baril ang dala ng mga pulis. Di ba? Kaya dito po, na nakakalungkot po, mga kabayan. Nakakalungkot po ang nangyayari sa ating bansa. Katulad din po nito, mga dating militar, talagang nando po yung nadismaya. Dismayado po sila sa pagpapatakbo po ng gobyerno. At nakita naman po natin, pati po ang kanilang mga pension, di ba? Yung kanilang pension ay nababawasan pa po. Malaki po ang nabawas po yata sa kanilang pension. Itong mga nakaraang budget, mga tambay, binawasan. Nakakalungkot. Samantalang nung panahon ni dating Pangulong Duterte, hindi po nagkakaproblema ang ganito. Wala pong issue na nagbabanggaan, nagbabangayan, nagkakasuhan. Mga kabayan, ang mga pulis, kapwa sa pulis, sundalo, kapwa sa sundalo, pulis, nagkakasuhan, mga tambay. At nakatutok lang po ang ating kapulisan sa mga vlogger. Noong nakaraan, meron po silang ni-raid sa Cebu. Isa pong supporters ng mga Duterte, ni-raid. Kinuha pa raw pati ang mga gamit, pati ang mga computer, cellphone. Nakita niyo po. Pero kinasuhan na po ng libel o cyber libel. Pero ni-raid pa rin.
Ibang klase po ang puwersa at lakas na ginagamit po nila ngayon. Mukhang matindi na po. Kaya nga po ang tanong ng taong bayan, nagma-martial law na ba sa ating bansa? Nag-uumpisa na ba ang martial law? Ginagamit na ba ng mga pulis o militar ang batas militar? Mga kabayan, nagtatanong lang po ang si Kamanong. Dahil po, pagka ikaw ay lumalaban at nagkikriticize ka at nagkukomento ka, ay kinikitil na ang iyong kalayaan. Dahil mismo po sa Kamara at Kongreso nangyayari po yan. Kinikitil po ang kalayaan ng mga vlogger, di ba? At kaya po ito si Kap Dado, yung kanyang kalayaan at dismaya sa gobyerno, ayan, nagbunga po ng problema kay Kap Dado. Binigyan po siya ng napakalaking problema ng bagong Pilipinas ng Pangulong Marcos. At kasama po ang kapulisan na nagsampa po ng sedition o sinasabing paglaban sa gobyerno, mga tambay, ibang klase. Nilalabanan mo ang gobyerno para bang lumalabas na ikaw pa ngayon ang terorista, mga tambay. Ikaw pa ngayon ang komunista. Ikaw pa ngayon ang lumalabas na NPA, mga kabayan. Samantalang ikaw ay naglingkod sa bayan. Binuhos mo ang iyong lakas, buhay, malagay sa alanganin, lumalaban ka sa mga masasama, lalo-lalo na sa mga terorista, NPA, nung panahon ni Kap Dado. Pero ngayon, siya yung ngayong iniipit, ginigipit ng institusyon ng kapulisan, mga kabayan. Unbelievable. Kaya nga po sinasabi ni Kap Dado, panahon nyo ngayon. Panahon nyo ngayon. Pagka iba na ang Pangulo ng Bansa, mukha po magkakaproblema kayo. Ayon kay Kap Dado. Mukhang magkakaproblema po kayo lahat. Lalong-lalo na yung matataas na sinasabing nagtatrabaho para sa ambisyon. Nagtatrabaho lang daw po kayo sa politiko at sa ambisyon ayon kay Kap Dado. Ambisyon. Politiko ang pinaglilingkuran at siyempre ambisyon. Mga kabayan, nakakalungkot mga kabayan. Siyempre po, ang suporta po ng mga Pilipino, suporta po natin, siyempre po, naikisimpatya po tayo. At siyempre po, isama po natin sa dasal ang kaligtasan ni Kap Dado. Sana po malagpasan po ni Kap Dado ang nangyayari pong panggigipit o ginigipit siya, panggigipit sa kanya ng institusyon ng kapulisan. Malagpasan po sana ni Kap Dado. Isama po natin sa dasal si Kap Dado. Malagpasan po sana. At nahandyan naman po, meron naman pong tulong. Hindi naman po pinababayaan si Kap Dado, lalong-lalo po ng mga retired men and uniform natin. Hindi na karamihan naman po ng suporta ng mga retired, mga sundalo natin, mga militar, mga kapulisan, ay may sumusuporta naman po sa pinaglalaban ni Kap Dado. Mga tahimik pa lang po yan. Nananahimik pa lang. Kasi nakikita rin naman po nila ang nangyayari sa ating bansa. Puro kaperahan. Kaperahan, siyempre po, korupsyon, pera, mga hindi nagagawang mga pangako na puro promises lang. Nakabayan? At puro pamumulitika lang po ang dinala po sa atin ng 3 taon. Nakikita naman po yan ng mga men in uniform natin. Lalong-lalo po ng mga retired. At ganun din po ng ating mga kapulisan, kasundaluhan. Hindi naman po lahat ay pumapabor yan, mga kababayan. Lalong-lalo yung nasa ground. Hindi naman po lahat ay general. Hindi naman po lahat ay katulad ng ugali ng General Torre. Hindi naman po lahat ay ugali ng isang PNP chief, Marbil. Hindi naman po pare-parehas ng pag-iisip po yan, mga tamay, ang ating men in uniform. Meron pa rin po dyan mga makabayan, mga naglilingkod sa bayan, naglilingkod sa Pilipino, at hindi naglilingkod sa politiko, mga kabayan. Maraming salamat po, at siyempre po, muli po, bago tayo magtapos, maraming salamat po rin muli sa kay Ma'am Gina Ray ng Europe, Kingston 123 ng Hong Kong, sa mga biyayang pinagkakaloob nyo. Maraming salamat. At kay 29, kay Ma'am LB, Louis Vuitton, at siyempre kay Sir Manny Dinero ng USA, Miami, Florida. Maraming salamat po. At siyempre po, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po, mga kababayan. At siyempre po, lahat po ng ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng mundo, maraming salamat po. Ingatan nawa po, mga kababayan. Mag-iingat po kayo. Ingatan nawa po. Sa muli po, si Katambay Manong. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.